napansin ko rin yun, even when I first met you, majority ng mga nakikilala ko at nakikita ko nakasurround sa'yo babae. Ako talaga. Mainit pa rin? Sana all. Nakikita ko nakasurround sa'yo babae. Was accommodating. Madali ang yung trabaho. Girls, agree. Tama. Very meticulous. Sana all, ano? Oo, guwapo. Oo nga. Para maging habulin? Habulin daw. Kaya ay, hirap pala maging guwapo, partner. Oo, partner. Kaya talagang siya ay hinahabol at hindi siya partner, masungkit-sungkit yung kanyang puso dahil siyempre siya ay talagang elusive. Oo, elusive. My elusive dream. Oo, di ba? Talaga. At age 73 na ba siya? 73 na ba? O, Si habulin Pastor. pa rin? Dahil ngayon lang siya nagkakaproblema, partner. Habulin pa rin. Oo nga. Hindi pala ako na good evening. Ayun, Sa paano mga ka-UB, hello. Hindi. Excited sa topic? Hindi ka pa nag-intro, partner. Oo. Oo nga, talaga. Yun ba talaga ang dahilan? Sabi niya. Sabi niya, kaya may mga ganong klaseng akusasyon laban sa kanya. Yung mga ng sexual abuse. Diba? Rape. Ito bang mga partner, lahat ba ng mga, ilan ba sila? Yung mga nag-file ng complaint? Okay. Dito wala pa. Dito wala pa, partner. Sexual abuse sa ibang bansa. Dito parang meron ata. Hindi ba yung may may naging RP sa hearing? May naging resource person. Hindi ba, ang na-research ko, parang 43 counts, mga ka-UB. Oo. Mula po noong 2018, ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan, ginawan kami ng kaso doon sa bansang Amerika. Sumunod kami sa batas. Kung kami may mga sinabi lang violations na hindi pa napatotohanan, yan po ay nasa kanilang federal court na. Kumuha kami ng 20 lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong 20 lawyers na nakatutok. Sa ano yan? Sa US. Sa US. Dito wala pa naman eh. Dito ba? 43 counts. 20 lawyers. 43 counts ng case. May depensa na sila. So, malamang, partner, yung mga nadinig natin sa kanya mga speech, yun ang depensa niya. Pogi ako eh. Pwede ba yun? Tinatanggap pa yun ng korte? Yun yung nakikita nating mga galing sa puso niya, partner. Iba kasi yung depensa na galing na sa lawyer. Okay. Diba? Pag galing sa puso niya, yung mga sinabi niya, mga official statement, diba? So, kung makikita mo, babasahin mo si Pastor Kibuloy, yun lang ang depensa niya. Napogi siya. At habulin siya ng mga babae. Oo, at mayaman siya. Dahil single nga daw siya eh. Single. At inaayawan niya. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Sabi ko, hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po'y nanganganib. Ini-snub niya. Kasi kaya syempre yung iba, pastor siya, di ba? tama. Tama nga naman. At dapat lang din.
Kasi pastor siya. So Di dapat partner, ang pastor naman, Oo. pwede may asawa eh. Ang bawal lang mag-asawa, hindi ako nagkakamali mga kayubi, pari. correct, tama. Pero pastor, allowed. Oo. Pero baka siguro doon sa kanilang ministry partner, iba yung patakaran. O yung mga pastor ba niya, 'di ba kasi hindi lang naman siya ang nag-iisang doon leader partner, may mga sigurado. Sabi nga niya doon sa kanyang Sabi ni JTech 2, so kahit anong sabihin masama kay PBBM, may asawa, okay lang, free for all. Actually, ganito yan, partner. Siyempre, hindi maganda yon kasi Pangulo yun eh. Pero magsasampa ba siya ng cyber libel? Magiging, lalabas ba siyang onion skin? Baka hindi. Meron ng mga taong masyadong balat sibuyas. Anong sinasabi ng dapat umaksyon rito? Mag-react? Oo. Di ba dapat mag-react siya? Dahil, kung okay, tingin ko ang dapat na reaksyon is deny lang. I-deny niya kasi ang hirap naman kasi patunayang witchcraft, partner. Saka kung ano yung sinasabi-sabi dito. Diba? So, tingin ko, just as official statement, denying it, pero to file a case na balat sibuyas siya, tingin ko, hindi siya yun eh. Meron lang iba na balat sibuyas na official, pero hindi si PBBM yun. The way I see it. Diba? Siyempre, presidente ka, partner. Pag Pangulo ka, lahat ng batikos papasok sa iyo lahat yan eh. Di ba, kung lahat ba ng batikos, didemanda niya? Kahit mga small vloggers, didemanda niya? Parang, baka hindi. Tapos yung oras niya dyan sa pagdidemanda, at wala na siyang may isip pa para sa mga solusyon ng problema ng bansa. Partner, ikaw ba sumasang-ayon na yung mga politiko, hindi dapat maging balat sibuyas? Ay, hindi. Dapat open sila for criticism, correct, diba? Exactly. Ganun talaga. Pumasok ka sa politika eh, di ba? Or public figure ka eh. Hindi dapat magpakatago-tago ka sa bahay mo para hindi nakikita yung galaw mo, para hindi ka maging balat sibuyas. Ay, sabi ni Tatay Amik, next year daw. Yay! Inshallah. Okay. So yun, partner. Ano ba talaga yung sinasabi mo nga rito? Habulin. Oo, partner, ito muna. Sige. Ito naman ay na-research ko lang, partner. May nagtanong kasi dito sa kanya, ito bang, meron kasi siya mga compound, partner. Yung ang ganda ng landscape na pinakita sa TV, partner. Yan yung Glory Mountain. Parang Mountain. hindi pa eh. Yan, partner. Basta maganda siya. Maganda yung sobrang laki niya. Oo, parang paradise yung itsura. Pero doon, partner, yung parang nagpupunta yung mga tao, malaking gate. Yun ba yun, mga kayubi? Yun. Kasi napakalaki yan, partner, yung area. May cafe pa nga dyan, may restaurant. Yun nakita ko sa Glory Mountain yun. Okay, may pinakita kasi, partner. 13 years ago pa to. Sabi niya, paano mo itong na-acquire? Diba? Kasi pag-uusapan natin dito yaman, dahil habulin siya eh. After taking his place as the appointed son, Kibeloy's ministry has exploded. He claims to reach 6 million followers with his satellite TV network, numerous publications, private jet, and personal helicopter. All the better to avoid the bumpy road and impoverished villages that lead to the walled compound he calls the Kingdom of Jesus Christ. Here is his 5-bedroom home, surrounded by manicured gardens of imported grass. So this is your Garden of Eden? This is what we call the Garden of Eden restored. It's easy to see why this claim resonates in a country where 30 million endure crushing poverty with open hearts. This family lives just down the hill, next to the dump where Pastor Kibeloy's garbage is burned, minimum wage. And like the rest of the kingdom, he's expected to give 10% back to Kibeloy. This may be the most beautiful spot in the Philippines, and it's paid for by people who live on $2 a day. So how do you justify your lifestyle? I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. If it's not God's will for me to have these things I have, you can take it away. It is God's will that we follow. If it is God's will for us to live like this, you can have a broken heart looking at me, but what can you do? Siyempre, para bang, hindi ka ba, para bang yung mga tao, nag-earn lang ng $2 a day, tapos, ikaw, you have this private jet, may helicopter pa siya, may chopper pa siya, tapos may mansion na ganito. Ang sagot niya mga kayubi is bigay sa kanya noon ng Panginoon. But Jesus, when he walked the earth, according to the Bible, lived among lepers and prostitutes. I live among them. You have a private jet. I live among them. Before I had the private jet. You're in a walled compound with mansions. Before this,
I lived among these people. Like, for example, that jet that you're talking about. Do you know that in 1983, I had a revelation of that jet? That the Lord is going to give me that. Yeah? It is Him who gave me that. If it is not His will, how can I afford that? Well, Hindi daw mangyayari ito kung hindi ibibigay ng Panginoon. Kung hindi ito para sa kanya, mawawala daw yun. O tama nga. Baka nga mawala. Hindi tama nga. Kasi partner, tayo, pag meron tayong natanggap ng grasya, talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yun ay galing sa Panginoon. Oh. Pero ito partner kasi, Pero sa kanya siguro sobra-sobra lang. hindi partner kasi, di ba? Kasi pati helicopter Oo. binigyan siya. Luxurious yung life Oo. niya. Mm-mm. Di ba? Ang dating partner, yung mga miyembro niya, parang mandatory na 10% yung tithing. Gano'n naman talaga partner Di ba? Pero di ba maliban dyan partner? Halos lahat ng mga... Hindi yata ang Catholic. Hindi. Hindi Ang rin Catholic ang hindi. Ang Catholic. Voluntaryo lang. Voluntaryo. Kung magkano ang meron sa bulsa mo, tatanggapin yun. So ang sabi, partner, yun nga, bigay daw sa kanya. So ang tanong natin, ito may pag-amin na sa kanya, pati yung private jet. Ito ba nakikita to ng BIR? Sa akin lang, ha? At saka kanino nakapangalan yan, partner, no? Oo. Kasi kung galing sa ministry yan, Kingdom of Jesus Christ, ang Oo. pangalan. Diba? Yung private jet. di ba may eskwelahan pa siya? Napakalaking eskwelahan Oo, dyan sa nag-donate Davao. nga daw siya ng lupa. So galing sa yung lupa na yun kung donation niya. Oo. Diba? Yung mga tanong naman natin, kasi siya naman na nagre-reveal nito mga ari-arian niya. Remember, partner, meron siyang binagit sa official statement niya na 11 yata yung compounds niya. Oo. Oh, saan nga galing? From the people? Saka doon sa allegedly yung nagsusolicit yung mga namamalimos. Di ba? Tapos sabi nga nung yung parang host, ikaw ang buhay mo parang napaka sagana. Tapos yung mga tao na parang $2 lang a day ang iniipon, binibigay pa nila yung dapat ibigay. Tapos inamin ng iba na lahat ng workers doon voluntary. To them, heaven really could exist inside Kibeloy's gates, and it's why hundreds line up to carry his parasol. All the workers who toil in the grinding heat of the kingdom are volunteers, here to glorify the Father. do you get paid for this? Juju tells me he gets $40 a week to feed his family. Walang mga sweldo. So doon pa lang tipid na siya, partner. Sabi naman ng iba, this is for the glory of God. They're giving all their efforts and everything for the glory of God. Pero tingin ko, dapat ibigay mo rin what is due them. Correct. Diba? And so, doon syempre partner, para bang, paano mo na-acquire to? Diba? BIR ba to? Tulog-tulog dito? Sa akin lang partner, ha? Kasi, iba yung exempted ka sa tax. Iba naman yung hindi mo na ginagamit, especially may mga pag-religion foundation ba, ka. partner? Oh. May- Exempted siya sa tax, sa income tax. Oh. Oo. Pero kapag nag-commercial ka na, halimbawa lang partner, halimbawa, simbahan, may kantin ka. Pero yung kantin mo, kumikita siya, may income siya. May income na siya. Pwede na siyang i-tax. And then ito, tell me what this area is. This is our Victoria's Restaurant reception area. Sa gabi, yung sa taas, pang dinner buffet sa gabi. Pos. Ito, kung may nakasita sa Nice. tulad mo. Ganda, beautiful. May mga ganong sitwasyon. Ano yung hihiwalay mo yung pagiging commercial mo at yung pagiging simbahan mo? Kung property. Exempted din sa ano? Sa tax. Sa real property tax, sa milyar. Kung, baka yun ang dahilan kung bakit hindi partner pinapansin ng BIR. Hindi, partner. O real property tax. Tingnan mo natin. Saan nga niya nakuha yung pera? Oo. So, paano niya ito na-acquire? Sabi niya, from the voluntary contributions yata ng mga members. Diba? Kaya lang, tanong natin, kanino nakapangalan? Well, anyway, so yun, yumaman na siya. Kasi bigay ng Panginoon sa kanya. May private jet siya, may chopper siya, may mansion siya, may 11 compound siya. Single. Yun. Diba? Di habulin. Dahil sa gwapo o sa... Pera? Kasi yun ang sabi niya Single. Single siya. Mayaman. Teka lang, partner. So, alin doon sa dalawa? Teka lang, gusto ko makuha yung mayaman na yan. Paano siya yayaman? Di ba from the kingdom of Jesus Christ yung contribution na yun? So, hindi niya yaman yun.
Yaman yun ng ministry. Ng ministry. Oh. Ng sekta. So, unless, kinukuha niya yung pera pa sarili niya. Kaya siya mayaman. O na, umami na nga mayaman siya eh. O di, ibig sabihin sa kanya yan. Oo. Ganun, partner? Oo. Ikaw nagsabi niya. Hindi, siya. Siya nagsabi. Narinig ko lang, partner ha. Inosente ako dyan ha. Huwag niyo kong ida. Hindi siya nagsabi. Mayaman siya, di ba? Oo, siya nagsabi. Kaya di ba, kung may private jet siya. Hindi. Inosente ako dyan. Bigla rin ako, uy. Partner. Hindi, just imagine mga kayubi. Kung private jet niya yan, hindi ba dapat sa ministry yan? Oo. Kung wala siyang contribution dyan. Kasi wala dapat siyang pera eh. Oo. Unless, may kinikita siyang iba. Unless, baka may mga ibang, baka lang ha. Baka may mga ibang negosyo na siya na partner, tawag na ito, hindi na sakop ng ministry. Hindi kaya siya ginagamit na taguan ng pera ng politiko? Wala, tatanong lang ako, partner ha. Hindi aking galing. Nisip ko lang. Ayoko mag-comment, partner. Nisip ko lang naman, di ba? Sige na. Siyempre, pag tao simbahan, hindi siya mako-question. Sige. Baka naglalaro lang naman. Papakinggan lang kita. Hindi na ako. Wala akong binabanggit ha. Wala akong binabanggit na politikong involved. Wala. Sige. Diba? Tandaan mo, may aral tayo. Kapag hindi binanggit kung sino involved, wala kang pinatutungkulan. Okay. Kaya walang cyber libel. Yun. Kaya nga. Inantan Kaya hindi na ako magre-react para mas partner. Diba? Wala. Inisip ko lang. Kasi saan niya kukunin? Ganun ba kaya yaman? Well, anyway, millions naman yung mga members niya. Pero hindi ba, dati pa yan, partner. Dati pa na marami. Nakikita natin. Oo nga, dati pa. Pero matatagal na rin naman yung mga politiko dyan sa posisyon. Dati na rin. Oo. Pero sa lucky partner ng, 'di ba, ng kanyang sa dami ng mga miyembro ng ministry. At baka siguro nakapangalan talaga sa ministry nila. Dapat makita 'yon, partner. Kasi meron ako ibang alam. Maging din siya, transparent, hindi lang para sa gobyerno partner, 'di ba? Para mismo sa kanyang ministry, sa mga miyembro. Mga ibang simbahan sa sinasabi natin ganito. Kasi baka yung ibang mga simbahan nakapangalan din sa pangalan nila personal. Oo. Correct. Samantalang galing sa contribution niya ng... Kasi hindi lang naman yung ministry ni Kibuloy, di ba, na ganun din kadaming property. Di ba? Marami din tayong mga nakikitang mga ibang mga dyan. Ganun din bongga kadami partner yung kanilang yung property ng kanilang ministry. Ng kanilang, pero hindi natin alam kung nakapangalan ba sa individual or nakapangalan mismo sa kanilang religion. Alam mo, kasi religious dapat, organization. Dapat mag-isip-isip na rin yung mga miyembro. Kahit sabihin natin na itong taong to ay makadiyos. Tingnan nyo rin kung nagagamit yung pera nyo. No. Diba? Kayo, ordinaryong tao. Tapos yung mga leaders nyo, religious leaders nyo, naka-chopper. Bakit? BMW, Mercedes, di ba? Tapos, and because of that, pero hindi ko sinasabi si yung pastor. Hindi. In general. Balik tayo doon sa Pogi. Sa yaman. Mayaman siya. Sabi niya mayaman siya. Dahil sa mayaman siya, talagang pinupuntirya siya ng mga kababaihan, partner. Nako, habulin. Sa itsura niya, sa kapugian niya o sa yaman? Mayaman lang. Parang, bakit? Gwapo naman siya. Tapos, pag hinindian niya, ayoko! Hindi pwede! Yun. Rape! Nirape niya ako! Ganon. Pwede ba yun? Yung ganon, partner? Tinatanggap ba ng korte? Partner. Ngayon kasi, depende kung paano yung mga ganon, Kasi, di ba? Depende, partner. Paano magte-testify ang mga yung ibang biktima, di umano, ay minor de edad. Paano sila magte-testify? Diba?
kung consistent ang kwento ng bawat biktima, pwedeng nangyari. So ano ang pagbabasehan ng korte bilang ebidensya? Paano mag-testify? Yung testimony nila? Hindi na isa sa ilalim sila partner sa mga medical para malaman? Yung rape partner, Oo, dapat kung noon rape. pa. Hindi, makikita naman yan eh. Halimbawa, partner. Halimbawa, ikaw, dalaga ka. Kaya, halimbawa. Tapos, pag pinamedico legal ka, makikita ko may laceration yun. 12 o'clock, 1 o'clock, kung fresh or matagal na, makikita yun sa laceration. Oo. So, may mga ganun. Pwede yun. Kaya na, syempre, pag may asawa na, medyo malabo na yun. But sabi ko nga, it's more on how you will testify and how you will prove your So, your statement. Pero dito sa mga nag-aakusa, di ba, laban kay pastor, karamihan ba menor de edad? Yung iba nag-start ng minor de edad. Oo. Ngayon lang lumabas kasi ngayon lang sila mukhang nagkaroon ng lakas ng loob. Di ba? Sabi ko nga, partner, may mga pagkakataon talaga, sabi ko na 9 o'clock na. May mga pagkakataon, partner, talaga na yung iba sa takot, hindi agad 9. Iyon. Tama ba? Yan. 7. Magbigay ng bawat isa ayon sa ipinapasya ng kanyang puso. Iyon. Hindi naman Huwag mabigat sa loob. Oo nga, bakit magte-10% tightening pa sila? Oo, correct. Okay, sige, Okay, partner. naku, mga kayubi, maraming salamat sa pag-standby nyo sa amin. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, wag kalimutan, wag tulugan ang inyong karapatan. Samahan natin muli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Samahan nyo rin po. Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, at ito pa rin